Bubuo tayo ng bagong pambansang programa para sa sports development. Ibabalik natin ang mga sports club at magsasagawa tayo ng mga palaro at intrams sa lahat ng pampublikong paaralan. Wala na bang maisip ang iyong mga scriptwriter para ipangyabang sa iyong zona? Sample natin to 2003 meron na pong intramurals. Kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, Patay. Yan, ano yung panapal mo para maging 20 peso per kilo ang bigas, PBBM? Tuwang-tuwa po sila nung na total ban po ang Pogo. Pero dito po sa zona ni PBBM, bakit po no say po kayo sa online gambling? Kaya na po bahala mga Lodi humusga kung yung nakaraang zona inatupad po ba lahat ng mga pangakong ginawa po ni PBBM. At ngayon naman pong zona na sinabi niya po dito, nagampanan niya nga po ba talaga ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng ating bansa? Yo, what's up mga Lodi? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Sino pong nakapanood ng zona ni PBBM? Grabe no, nakakabilib po talaga. Bagong-bago po. Kaya po tinawag na Bagong Pilipinas, Bagong Muka. Dahil may bagong pambansang programa si PBBM. Anak na tinapay naman oh. Tama lang talaga na nagtagay lang kami ng kaibigan ko imbis na manood dito. Hindi ko naman po talaga dapat mapapanood to. Pero ito nga po, viral po ang kanyang pambansang programa. Panoorin po natin kung ano po yung pinagyabang niya sa kanyang zona. Kayo na po bahala kung talagang mapapabilib kayo dito. Pakinggan. bubuo tayo ng bagong pambansang programa para sa sports development. Uumpisahan natin ito sa paaralan pa lamang. Ibabalik natin ang mga sports club at magsasagawa tayo ng mga palaro at intrams sa lahat ng pampublikong paaralan. Grabe naman. Ang boring naman ng eskwelahan yata ni PBBM. Hindi ba to nakaranas ng intramurals? At ngayon niya lang ipapatupad itong programa na to. 1997, nag-high school ako dito po sa Davao City. Meron na po kaming intramurals. Anak na tinapay naman, PBBM. Ito po talaga makabagong bansa natin. Bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos Jr. Wala na bang maisip ang iyong mga scriptwriter para ipangyabang sa iyong zona? Sample natin to 2003 meron na pong intramurals. Ba't nyo po sinasabi dyan sa zona ninyo na meron kayong bagong pambansang programa? Ibabalik nyo ang intramurals. Kailan ba tinanggal ang intramural sa ating eskwelahan? Sino po nakaranas dito ng merong intram sa kanilang high school life? Taas po ang kamay. Hindi, mag-comment na lang po kayo dyan. Di ba mga Lodi? Kung hindi naranasan, ang boring naman pala ng high school life ninyo. Dahil kami, naranasan po namin yan. Napakaganda po niyan dahil meron po mga palakasang panlaro. At ito nga po, meron pa po mga pageant na yan. Di ba? Bakit gano'n naman, PBBM? Wala na ba kayong ibang maisip? Kaya ba ang dami nyong issue na kunyaring ginagawa para maipagmayabang dito sa inyong zona? At eto pa mga Lodi sino po yung naghahanap daw po sa kanyang 20 peso per kilo na bigas? Sinagot po ni PBBM sa kanyang zona. Kaya na po bahala kung totoo man po itong sinabi niya. Pero para sa akin, sablay pa rin. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Palakpakan yung mga uto-uto. Kamakailan naman ay nagmatagumpay nating nailinsa dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Siquijor, Davao del Sur. Talaga? Meron pong 20 peso per kilo na bigas dito sa Davao del Sur? Saan po banda, Mr. PBBM? Bakit hindi po namin makita yung 20 peso per kilo ninyo dito sa Davao del Sur? Hindi, walang biro mga idol Saan banda? Baka pwede pong pabili o pili lang po talaga para sa mga loyalista. Anak na tinapay. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, Patay. Meron na naman tayong mahala ng pera niyan. 113 bilyong piso. Patay tayo dyan.
Ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang Kadiwa Store at Center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Ewan ko ba mga Lodi, no? Ano na itong kabulustugan na ginagawa ni PBBM? Gagawin niyan 20 per kilo ang bigas. Pero magbibigay siya ng budget para po dyan na 113 bilyong piso. Kung hindi ako nagkakamali. Ano ba yan? Ano yung panapal mo para maging 20 peso per kilo ang bigas, PBBM? Anak ng tinapay, di na sayang yung sinabi mong budget para dyan. Wala na talaga sa ayos. Hindi na po talaga to magandang nangyayari sa atin. Hindi naman po dapat tayo magiging ganito kung hindi naman siya ganyan eh. Ang gulo. So, dito tayo mga idol ha. O, ito. Bago daw po ninyo puntahan ang 2026 budget. Ito po muna yung sinabi ni ating Senador Loren Legarda. Before we proceed to the NEP of 2026, we have to exercise or strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. O, dapat talaga ito mangyari. Dahil, kung hindi po nila mapapatunayan na wala pong pagkakamali sa 2025 at tinuloy po nila itong paghihiring naman po sa 2026 budget, mga Lodi, magiging sapaw-sapaw na po ang problema niyan. Dahil hindi na nga po balanse ang nangyari po nilang pagbibigay ng pondo noong 2025 dahil di umano'y may mga blanco daw po dyan sa GAA na yan na pinasinungalingan po ni PBBM tapos mag-2026 budget hearing na naman. Ay, patong-patong na problema ang gagawin po nitong administrasyon. Promise. Sa taon itong na budget. Diba? At kung ang dami-dami naman mga flood mitigation or flood control, bakit ganyan pa rin? At hindi lang na yun. Yung pagtanggal sa field, yung pagtanggal sa edukasyon, ngayon lalo na sira pa ang mga classrooms, sa mga storm hit areas. So, ang dami na naman kailangan i-rebuild, nagtanggal na nga hindi na mag-build ng bago, yung kakulangan pa na existing, nawasak pa. Nakuha niyo po ba yung punto dito ni Senator Loren Legarda? Ang dami pong nasasayang na mga pera pero wala naman po tayong nakikitang improvement. Wala po talaga. Dapat po talaga itong i-priority pag-usapan dyan po sa Senado. Tapos mga Lodi, niluklok na naman po nila bilang speaker si Martin Romualdez. Alam na this kung ano mangyayari. Kung ano po yung ginawa nilang kabulastugan nung makalipas ang 3 taon, ganun din po ang mangyayari dyan ngayon dahil iisa lang po ang utak ng namumuno po dyan sa budget hearing na yan. Kaya dapat pakatutukan po nila ito sa Senado. Please lang po ha. Di lalong malaki ang pagkukulang. So, maraming trabahong dapat suriin ang budget na ngayong taon. So, ulitin ko, bago pa man tayong tumingin sa NEP ng 2026, ay suriin natin ang ngayong taong budget. Kung paano ba ito nakakapagbigay ng tulong sa taong bayan or hindi nakakabigay ng tulong. So, suriin natin. Dapat talaga tong suriin. PBBM, yan dapat ang pakatutukan ninyo kung wala talagang naging maanomalya dyan ha. Sana naman po, dinggin po ninyo itong kahilingan po ni Senator Loren Legarda para po ito sa kaayusan ng lahat. Hindi lang po para po sa kaayusan ng mga bangag. Okay? Dito naman tayo. Dahil nga po mga Lodi, tuwang-tuwa po sila nung na total ban po ang Pogo. Pero dito po sa zona ni PBBM, bakit po no say po kayo sa online gambling? Ito nga po ang sinabi po ni Alan Peter Cayetano na dapat po dito rin sa online gambling. Nagkaroon ka ng tinig PBBM dahil ito po talagang pinaka-problema ng ating bansa ngayon. Lalong lumaganap ang pagsusugal ng ating mga kawawang kababayang Pilipino. Imbis na pambili na lang po nila ng pagkain sa kanilang pamilya, naisusugal pa po dahil mabilisan lang po ang pagtatap up ng link po na ini-endorso po ng mga content creators na hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin. Konti lang po yung naban. Sobrang dami pong creators na nagpo-promote ng online casino. Pero bakit patuloy pa rin sila hanggang ngayon? I'm basically happy with the tone and yung mga issues na naisama. But in no way is it totally comprehensive just because it's impossible. Diba? Sinong taong pwedeng with even 1 hour and 15 minutes tayo, no? More or less. So kahit mag 2 hours ka, hindi mo matatapos. But yung mga pinaka-importante,
health education, corruption, Oh. accountability, nabanggit. So now, the key is, even before the next one, by the end of the year, nasunod ba yung mga nabanggit today? Issues on online gambling. Ito. That's so in the same manner na nag-standing ovation sa Pogo, that's one thing na kung may wishlist ako, sana nag-announce ng total ban on online gaming today. Tama naman po itong sinabi ni Alan Peter Cayetano, mga idol, na dapat po, kung may say po siya doon sa Pogo, at nag-standing ovation nga po itong mga utu-utu naman, dapat din po, ang online gambling, sinali din po ito na iba ni PBBM. Anak na tinapay, mukha kasing sila rin yung nakikinabang dyan no? Bakit PBBM? Matatamaan ba ang iyong pinsan? Dahil mukha pong totoo yung sinabi ni BP Sara Duterte, na sila na po ang may-ari po niyan. Tanong lang naman kaya ka ba walang sinasabi about dito sa pagbaban ng online gambling? At eto talaga ang naging salot ng ating lipunan? Kaya na po bahala mga Lodi humusga kung yung nakaraang SONA natupad po ba lahat ng mga pangakong ginawa po ni PBBM? At ngayon naman pong SONA na sinabi niya po dito, nagampanan niya nga po ba talaga ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng ating bansa? Kaya na po bahala humusga mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin ang pinakamagaling na presidente sa ating bansa.